Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, dalinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon, at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilang dulot ng pagganib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinanindigan ng mga apostol na ang Diyos ang dapat nilang sundin at hindi ang tao, kahit ito ay manghulugan pa ng pagpaparusa sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi lang tao. Ang Diyos ng ating mga pinuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay aalalahanin at pasasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo, at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Sa ikalawang pagbasa, isinasalaysay ni Apostol San Juan ang batayan kung bakit ang Diyos ang dapat na sundin. Nasa Kaniya ang kapangyarihan, karunungan at kalakasan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot, laksang-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito.
Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ng mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang 4 na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinunod ng mga apostol ang sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat kahit magdamag na silang walang huli. Napuno ang lambat at nakilala nilang ang Panginoon ang kausap nila sa pampang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at ang 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yaon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumulan sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakita nila roon ang mga baga na may isang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at inilas ang pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganun karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang mangas nagtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po naman. Tayo po ay nasa 2 linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa Ebanghelyo ay ating natunghayan ang 2 pagkapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos sa kanyang muling pagkabuhay.
Pero sa gabing ito, hayaan yung simulan natin ang pagginilay sa isinad po sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. Matapos po ang Pentecostes, ang mga alagad ay nagsimulang mangaral sa Jerusalem. At anong pinangangaral nila? Na muling nabuhay ang ating Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. At dahil dito, ang mga pariseo, ang mga namumuno sa Templo ng Jerusalem ay pinagbabawalan sila. Mahigpit silang pinagbabawalan. Madalas sasabihin nila, pinagbabawal namin kayo na kayo ay magpahayag, mangaral tungkol sa taong iyan na sinasabi ninyong matapos mamatay ay muling binuhay ng inyong Diyos. So yun yung mahigpit na pagbabawal ng mga namumuno sa templo. Nandun yung pagkakataon na sila'y hinuli, kinulong, pero sila'y pinalaya ng Diyos. Kumbaga, patuloy ang pangaral ng mga apostol. At ano ang dahilan? Maganda yung sagot ni Pedro sa ating unang pagbasa. Ang sabi ni Pedro dito ay, ang Diyos lamang ang aming susundin at hindi ang tao. Ang Diyos lamang ang aming susundin at hindi ang tao. Napakagandang prinsipyo sa buhay. Ang Diyos lamang ang susundin at hindi ang tao. Kung tatanungin ko po kayo, dapat bang sundin ang Diyos o hindi? Kung tatanungin ko po kayo, dapat bang sundin ang Diyos o hindi? Dapat. Pero ito ba yung madalas nangyayari? Pero ano bang ibig sabihin na dapat nating sundin ang Diyos? Yung una, ito'y pagkapahig ng ating pagtitiwala sa Diyos. Nahigit siyang nakakaalam sa kung ano ang mabuti at maganda para sa atin. Ito'y pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ang pagsunod din sa Diyos ay nangahulugan sa anumang aspeto at bahagi ng ating buhay. Plano, desisyon, gawain. Mahalaga na parating isinasaalang-alang natin yung tanong na, ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Yan na parati dapat nating isinasaalang-alang sa anumang plano, desisyon, adhikain, gawain na ating gagawin sa ating buhay. Para bagang sumasangguni parati tayo sa Kanya na, Panginoon, ano bang gusto mong gawin ko? Ano ba ang iyong kalooban para sa akin? Yan ang ibig sabihin ng ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Ngayon, paano tayo magagabay sa ganitong bagay? Sa ating ebanghelyo ay ating natunghayan ang panghikayat ni Jesus sa kanyang mga alagad na mangisda muli. Noong unang pagkakataon, di sila nakahuli. Noong pangalawa, nakahuli sila. Malaking isda. Tapos, nung sila'y dumating sa pampang, ano natagpuan nila? May mga iniihaw ng isda at meron ng mga tinapay. Ito, mga kapatid, ay larawan ng Eucharistia. Matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, inaniyahan ang mga alagad at ito'y pagkakataon puli para turuan ang kanyang mga alagad, para gabayan muli ang kanyang mga alagad. At yun, mga kapatid, ang mahalaga para sa atin kung bakit tayo dapat ay nagsisimba pagka-araw ng linggo. Kung nais nating masunod talaga ang Diyos at hindi ang kagustuhan nating mga tao, kinakailangan na patuloy tayong nagagabayan at nagpapagabay sa turo ng Diyos, sa aral ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang aral na nagbumula sa banal na kasulatan na ating napapakinggan at pinagninilayan sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. So yun yung makita nating ugnayan. Kung paano tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos, kung paano natin malalaman na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pakikibahagi
linggo-linggo sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Ngayon, kung sa pagsunod, ganito, obserbahan niyo po, nung dumating sa pampang ang mga apostol, meron ng nakahanda na pagkain. Kumbaga, God will always provide. God will always provide. Kung meron maghihilingin sa atin ng Diyos, may sapat na grasya, may sapat na biyayang pinagkakalob sa atin ang Diyos. Kung hihilingin man na tayo sa isang gawain, anumang gawain, sa pamilya, sa simbahan, sa ating trabaho, makasisiguro tayo, may sapat na grasyang ipagkakalob sa atin ang Diyos para magawa ito, para magampanan ito. Hindi niya tayo hinga ng sakripisyo, na hindi niya tayo bibigyan ng sapat na lakas para makayanan ito. Hindi niya sasabihin sa atin na labanan ng tukso, kundi harapin ito, taglay ang lakas na nagmumula sa Kanya, biyaya para maharap natin ng may kalakasan ang tukso sa ating buhay. Hindi niya hilingin sa ating sumunod tayo sa Kanya na hindi niya tayo pagkakalooban ng sapat na biyaya at grasya para magawa ang lahat ng ito. Mga kapatid, naway maging prinsipyo ng bawat isa sa ating buhay. Yung naging prinsipyo ng mga apostol. Bagamat sila'y pinagbawalang mangaral tungkol sa ating Panginoon, matibay ang kanilang paninindigan, ang kanilang prinsipyo. Ang Diyos lamang ang kanilang susundin at hindi ang tao. At para magawa natin ito, naway magabayan tayo parati ng aral ng Diyos, ng turo ng Diyos, na ating napakikinggan at pinagninilayan sa bawat pagdiriwang na banal na misa, taglay ang pagtitiwala na may sapat na grasyang kaloob Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamang tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya man ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nagagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang puno ng pag-ibig upang manatili tayo bilang simbahang umaako sa gampanin ng pagmamalasakit ating isamo. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga naordinang pamunuan ng simbahan upang pangalagaan nila ang kawan ni Kristo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa halalan sa susunod na linggo, upang ang mga boboto ay maging mapanuri at ang mga mahalal ay yaong may puso sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa gaganaping paghalal sa bagong Santo Papa, upang gabayan ang gawaing ito ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang ating pag-ibig sa Panginoon ang magbunsod sa atin na maging mapanagutan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, lalo na si Papa Francisco, upang gantimpalaan ang pag-ibig nilang ipinakita sa pag-ako ng pananagutan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, lagi mo kaming pinapagsasalo sa banal na piging upang akuin namin ang gampaning pakanin at alaga ng iyong kawan sa pamamagitan ni Jesus, naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon ay papagbungay mo ng galak na mananatili sa aming habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong pinagdiribang ang paghahain ng Mesiya sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salong tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog.
Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Hosana sa kahitaasan. Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsak. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Dennis sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwanhawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming kami ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makisa sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghen mo tingapin na iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipaguloob mong kami malulhati makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na maging masunurin sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.